magpalakasan tayo. At ang mga patotoo ay paraan para lumakas ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sapagkat kung dumadaan tayo sa ganong kalagayan, ay makikita natin na, ganon pala. Ganon pala. Ganon pala, pwedeng gumalaw ang Diyos. Amen. Kanina, nung sinabi ni tatay sa akin na, sabi niya, parang hindi ko kaya na sumama, papunta dito. Sabi niya, ikaw ang mag-take over. So, nung ako'y nagano agad ako sa Lord at may naisip akong nakaisip. Sabi ko, ito yung share ko sa katandaan. Tapos ay gumawa na ako ng kaagad. Tapos ay inano ko yung cellphone ko. Sabi ko, nilagay ko doon yung ibang mga points. Pero purihin ng Diyos, pagdating namin dito kanina, sabi ko kasi maglobat ang cellphone ko, hindi ko siya magagamit. Kaya pala, nung ako'y tumayo po doon sa likod, ay sabi ko, Lord, gusto kong damahin kung ano po yung gusto niya sabihin sa aming lahat ngayong hapon. At so iniba ng Panginoon kanina nung ako'y nandoon sa likod at ako'y sumasamba sa Kanya. So, pinapaalala ng Diyos sa atin ngayong hapon, gaano ba tayo kaseryoso sa paniniwala natin na totoo ang langit at totoo ang impyerno. So, yun po yung pinaalala ng Diyos habang ako'y nandoon sa likod. Ang isi-share ko po sana sa inyo ay nasa lumang tipan at makikita sa Deuteronomy. Pero nung nandoon po ako, pinaalala po ng Diyos yung pong kaseryosohan natin, okay, ng pagtanggap sa impyerno at saka sa langit. O, binaliktad ko. Kanina langit o impyerno. Bakit? Bawat isa sa atin ay humahawak doon sa pangako ng Diyos sa Gawa 16:31, tama? Amen. 16:31. Sino ang humahawak sa pangakong yun? Amen. Na ang sabi ng Diyos, sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas at ang buo mong sambahayan. Amen. So lahat tayo, hinahawakan natin yon. Bakit? Kasi gusto natin na hindi lamang tayo ang makapunta sa langit, kundi maging ang ating buong sambayanan. Amen. Pero, katulad po ng tanong kanina, gaano ba tayo kaseryoso doon sa paghawak natin sa pangakong yon ng Diyos? Okay? Tayo ba ay basta na lang sabihin natin, basta, kahit anong mangyari, gagawin ng Diyos na ako'y ligtas at ililigtas din ang aking buong sambahayan. Dahil ako'y nanampalataya, ililigtas ng Diyos ang aking buong sambahayan. Totoo naman yon. Kayang gawin ng Diyos yon. Pero, kinakailangan din natin na tayo ay kumilos para maligtas ang ating buong sambahayan. Kung maaalala natin, ang isang patay sa aklat ni Lucas ay nagkaroon ng damdamin na maligtas ang kanyang 5 kapatid. Tama? Patay na yon. Wala na dito sa lupa. Pero nagkaroon pa rin siya ng damdamin na mailigtas ang 5 niyang kapatid. Sabi niya kay Amang Abraham, Amang Abraham, kung hindi rin lang pwede na pumunta dito si Lazaro, idawdaw ang kanyang kamay sa tubig at ako ay palamigin man lang ng konti ang aking dila. Kung hindi yung pwede, sabi niyang ganoon, pwede ba na pabalikin mo ang isang patay patungo sa aking mga kapatid, sapagkat sa bahay ng aking ama ay may 5 pa akong kapatid na lalaki at ayaw kong maranasan nila ang nararanasan ko dito sa apoy ng impyerno. Yun ang sabi ng mayaman. Imagine ninyo, patay na, nagkakaroon pa ng damdamin na mailigtas ang kanyang mga kapatid at siya mismo ay hindi ligtas. Now, how much more tayo naligtas? Ang hindi magkaroon ng damdamin na mailigtas natin ang ating mga mahal sa buhay. Samantalang itong mama na ito, wala na siyang pag-asa. Naando na siya sa apoy ng impyerno. It is written, ang sabi, ang nandyan, hindi na makakaparinig, ang narinig, hindi na makakapariyak. So, ibig sabihin, wala na. Ang verdict ay nasabi na. Ibig sabihin, ang mama na ito wala nang magagawa para sa kanyang buhay. Pero nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Ang sabi niya, baka naman pwede, Mang Abraham, pabalikin naman niyo si Lazaro doon sa daigdig para ma-warningan ng aking 5 kapatid. Pambihira, no? Pambihira. May damdamin. Kaya nga mga minamahal, yun ang katotohanan na makikita natin, ha? Kapag namatay ang isang tao, hindi nawawala ang pakiramdam. Kaya, ibig sabihin, nakakadama pa talaga. Hindi namamatay. Amen. Itong nagsasalitang ito na nakakadama,
na laging ginagamit ni tatay sa kanyang illustration. Ito nga naman ay matutunaw, magiging alabok, sapagkat ang sabi ng Bible, sa alabok nagmula, sa alabok din babalik. Sa lupa nagmula, sa lupa rin babalik. Subalit yung nagsasalitang ito at nakakadama. Kaya nga, pansinin ninyo, yung namatay na mama na mayaman sa aklat ni Lucas ay nakakadama, nahahabag sa kanyang mga kapatid. Papatay na, nahahabag pa, no? Tayo pa kaya ang hindi mahabag. Dahil naranasan niya talaga yung hirap. Ganon katindi. Now, balik tayo sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ililigtas niya tayo kapag tayo nanampalataya. Tandaan natin ha, kapag nanampalataya, ililigtas tayo ng Diyos at ang ating buong sambahayan. Now, paano ililigtas ng Diyos ang ating mahal sa buhay kung hindi sila nakakarinig? Tandaan ninyo, sabi ng salita ng Diyos, ililigtas niya. Sabi niya, sabi doon ay, sige nga, tingnan natin para hindi tayo